Matatakot nga ba kayo or overhype lang yung Longlegs? Sisimula ito kay Harker na isang baguhang FBI agent na magaling maghanap ng mga kriminal. Kahit baguhan, dito siya mapapasabak para hanapin yung isang mamamatay tao na tinatawag na si Longlegs. Alam man nilang konektado itong si Longlegs sa mga pamilyang binabawian ng buhay, ang hindi nila ma-figure out ay kung paano niya ito nagagawa. Kaya naman sa mga susunod na araw, dito mag-iimbestiga si Harker para alamin kung sino nga ba itong si Longlegs at ano yung connection niya sa mga krimen na to. At sa paghahanap nga niya ng sagot, dito rin siya may malalaman na tatakot at gugulat sa kanya. Title ng movie, Longlegs. Sobrang inabangan ko to but I must say, may lang siya for me. Ito sa mga movies na mas maganda yung trailer kaysa doon sa mismong movie. Pero bakit nga ba? Unahin na natin yung mga magagandang thoughts ko. Nagustuhan ko yung performance ni Nicolas Cage dito na nakrepihan naman ako sa kanya lalo na doon sa may first half. Sabi din yung mga performance ni Maika Monroe na nag-i-standout siya sa bawat scenes niya na syempre mag-i-standout siya kasi siya yung bida pero bawat scenes niya talaga ramdam mo na siya yung bida. I love the lighting and cinematography nila dito na mostly static lang and it adds doon sa groundness ng film na mas dagdag takot yon na parang you're looking at it outside looking in. Ano yung mga shots nila, nakita yung mga hallways, yung mga pinto sa likod, or basta may mga space na biglaan or posibleng may lumitaw na kung ano man. Also, yung mismong premise ng film doon sa umpisa, ang ganda ng pagkakasetup nila, doon sa umpisa lang, pero along the way parang sila mismo nalito na rin sa gusto nilang ipakita. I think they tried too much here na it got lost to what the film actually is. Gusto ba nilang mag-thriller, mag-mystery, supernatural, horror, and don't get me wrong, okay lang naman din na pagsabay-sabayin nila yon, pero yung naging resulta lang kasi sobrang gulo ng narrative structure nila. Sound design works naman at times, pero nung naging paulit-ulit na it lost its charm na tahimik, tapos boom, tahimik, tapos boom, na predictable and nakaka-distract na lang. First act is good, the second part is pwede na, pero it starts getting chaotic na. Pagdating mo doon sa may third act, it felt flat na magulo na yung plot and pacing niya. It's though kasi I love the build-up pero wala lang talaga siyang maayos na payoff to tie everything that they've presented on screen. Again, I love yung character ni Longlegs pero sobrang nasayangan lang ako sa kanya dito. May siguro mas mag-work si Longlegs kung mas late lang nila pinakita katulad ng ginawa doon sa kalaban doon sa may 7. Isasabi nga nila sa mga horror movies, di ba? Mas nakakatakot yung hindi mo nakikita. And the more na nakikita ko si Longlegs, mas nagiging less yung effectiveness niya sa akin. Asli na siguro yung twist with Harker tsaka doon sa may nanay niya is very nonsensical for me. And ewan ko, sobrang daming tanong kaysa sa sagot na naibigay sa may movie na to. Pwede lang sabihin na ambiguous yung film pero parang hindi naman yung gusto nilang gawin eh. Overall, kudos sa may marketing team nila kasi sobrang nagka-interest akong panoorin to and gumastos talaga ako. Opinion ko lang naman to, kung natakot kayo dito, edi good. Kung hindi, then apir tayo. Sa akin lang talaga, it had the right ingredients pero hindi lang tama yung pagkakaluto nila. Yun, again, ang title Longlegs and ang torta rating ko ay 5 or 5.5 out of 10.